Hello guys. Welcome back sa Rappi Audio. So ngayon may ginagawa akong unit ano. So ito is another tape deck. So this time ano tayo magpapalit ako ng tape deck ng tape head. So ituturo ko sa inyo kung bakit ako magpapalit ng tape head. So mag-start tayo. So ito na yung yan na yung tape head na pinapakita ko sa inyo. Yan, yung ganyang tape head ang papalitan natin. So itong tape head na to, ito yung ito yung bago. Baga yan yung good na tape head. Pinapakita ko lang sa inyo. Tsaka i-compare natin kung ano yung good at saka yung bad. So yung hawak ko na yun, ngayon, yan yung good tape head yan. Yan, yung isa naman, yan yung yan isang yan yung paliti na. So papakita ko sa inyo kung anong pagkakaiba nilang dalawa. Kasi yung tape head kasi katagalan yan habang ginagamit kasi dinadaanan niya ng ribbon tape, no. So katagalan, kumbaga yung metal plate niyan na napupudpod yan. Kumbaga yung pinaka magnetic head niyan sa loob yan lumulubog yun eh. So once na talagang laging laging ginagamit. So yan nga. So ito yan yung pinapakita ko sa inyo, yan example ng good tape head. Kumbaga makinis pa siya, wala siyang parang lubog. Ayan, pantay na pantay siya. Pati yung makikita niyo yung magnetic head niya, kumbaga buong buo. So ayan naman, ito naman, so mapapansin niyo to, ayan, may parang siya, parang gatla. Yung parang lumubog. Ayan, makikita niyo naman yan eh. Ayan, yung isa dyan, yung isa dyan na lubog na. Yan, makikita nyo dyan. So, although yung isang okay dyan, kumbaga replacement head siya. So, mahirap na rin kasi humanap ng niyan eh, na brand new eh. So, ito, yan, makapansin nyo yan, parang may gatla na siya. Ayan, tsaka yung parang pipi. Ayan yung pinagdaanan ng ribbon tape. So katagalan yan, talagang talagang lumulubog yan eh. So kung ilang years mong gamit, so yan ang nangyayari sa tape. So yan, ganyan nga. So malaking epekto rin kasi pagka pag ang tape head mo pudpud na. So nababawasan yung performance ng audio output. So parang mihina. Mananotice nyo nawawala yung parang, so nawawala yung niya, yung kalansing. Tsaka yung vocals parang umihina. So yan ang nangyayari. So kaya minsan nagpapalit na talaga ako ng tape head. So may mga nakukuhanan pa naman, pero minsan mahirap maghanap eh kasi depende yan sa sukat eh. Meron kasing malalaking tape head eh. So kailangan magkasukat sila. Kasi pag malaki, hindi siya kakasya dun sa pinaka niya. Sa may pinaka kasi yan eh, pinaka base eh. So dapat magkasukat silang dalawa. Tsaka yung
may resistance din yan. Dapat parehas. Kung ano yung resistance nung tinanggal mo, dapat parehas sila ng resistance. Ayan. So, ito naman, yung ribbon tape yan. Diyan siya dumadaan. Ayan. So, pagka medyo pudpud na yan, hindi niya na masyadong mabasa yung yung ribbon tape. So, kaya humihina. So, kaya dapat yan, lapat na lapat talaga siya sa ribbon tape. So, para makuha niya yung buong details ng audio na nakalagay dyan naka-record sa tape ribbon. Yan, nakaganyan siya. So, imagine niyo, sa tagal ng sa tagal ng gamit ni ng cassette tape, no. So, talagang may tendency na kahit na metal yan, talagang napupudpud siya. So, pero years naman para masira, para magkaganyan uli siya. So, yan, kakabit ko na yung bago. So, actually ito, lang kumbaga replacement lang yan, nakuha ko na yan. Bakit? Kasi okay pa naman yun. Buong-buo pa naman siya, tsaka yung yung makikita nyo naman sa maganda pa siya. Maganda pa yung tape head niya. Hindi kagaya ng luma. Yan, i-fix ko na. So, dito naman tayo sa wirings. Yan. May 4 na wirings yan eh. So, ang connection yan is left and right. So, yan 4 na terminals yan eh. So, yung nasa bandang ibaba, yun yung left channel. Then yung nasa bandang itaas, yun yung right channel. So, yan, doon nakakonect yan. Yan, yung 4 na terminals na yan. So, isang shielded wire, meron yan 2 wire. Yung pink tsaka white. So, yan ang combination niyan. So, yan, inihinan ko na. So, madali lang naman magkabit ng tape head. Basta, siguro kahit kayo, pwede kayo magkabit. Basta tandaan nyo lang kung saan yung tinanggal, dapat doon nyo rin ikakabit. So, lalo na yung wirings dapat tatandaan nyo yun. Lalagyan nyo ng markings. So, para hindi nyo makalimutan. Yun lang naman yun. Kung ano yung tinanggal nyo, yun din ang ibabalik nyong wire. So, 4 na wires lang naman yan eh. Hindi kayo magkakamali. So, mas maganda nga, picturean nyo. Yan, So, madali lang naman. Hindi naman masyadong complicated. Kung medyo meron kayong alam sa pagkukumpone, pwede nyo naman gawin. Yan. Kailangan nyo lang talaga ng soldering iron, saka yan, yung soldering lead para magawa nyo yan. Okay, tapos pa yan, may konting alignment yan. May 2 spring yan eh.
Ayan, yan, may dalawang tornilyo yan. Yung dalawang tornilyo na yan. Yung isa doon, isa dyan nakapix. Tapos yung isa dyan, may spring sa ilalim yan eh. So pag hinigpitan mo yan, bababa. So kailangan lumapat yan sa ano, sa tape ribbon. Kasi pag hindi yan naka-align, so may ano rin, meron ding pagbabag sa sounds. Yung kaliwa, parang mawawala yung left side tsaka yung right side. Left and right kasi yan eh. Kaya dapat yan naka-center. Nakakapantay dun sa ano, sa ribbon tape. So, okay guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayon, no? So, just keep watching sa mga ano ko, sa mga video ko at mag-subscribe na rin kayo para continuous yung paggawa ko ng mga video na ganito about sa mga audio at mga electronics. So, okay guys, have a nice day and God bless us all, and thank you for watching, and bye-bye.